Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan na muli ang Kabanata 2 sa The Voice Speech and Song entitled Disenyo sa Pakikipag-usap. Tayo po ay nasa part 1 ng ating pag-aaral at sinasabi dito, ang salita at ekspresyon ng isip. Ang ating mga salita ay talatuntunan ng estado ng ating puso. At marami man o kakaunti ang pinag-uusapan ng mga tao, ang kanilang mga salita ay nagpapahayag ng katangian ng kanilang mga iniisip. Ang karakter ng isang tao ay maaaring tumpak na natantiya sa pamamagitan ng likas na katangian ng kanyang pag-uusap. Ang tunog, makatotohanang mga salita ay may tamang singsing sa mga ito. So dito mga kapatid, very clear po na sinasabi na anuman ang mga binibigkas natin o ano yung disenyo ng ating pananalita, nawa ay atin itong maunawaan, yun yung nasa ating mga puso. At anuman yung ating mga iniisip, yung bunga ng ating mga iniisip, yun yung ating mga sinasabi. Kaya maging makatotohanan nawa ang lalabas sa ating mga bibig. Ipanalangin po natin sa Panginoon na magamit niya tayo o magamit niya ang ating mga bibig sa pagsasalita ng mga magagandang salita. Pakikipag-usap sa Diyos at tao. Ang pananalita ay isa sa mga dakilang kaloob ng Diyos. Ito ang paraan kung saan ipinapahayag ang mga iniisip ng puso. Sa pamamagitan ng dila, tayo nag-aalay ng panalangin at papuri sa Diyos. Sa pamamagitan ng dila ay ating kinukumbinsi at hinihikayat. So, maging aware po tayo sa paggamit ng ating mga dila dahil ito po ay isang talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang magamit nga sa kanyang gawain. At kinakailangan na piliin po natin ang ating mga sasabihin para hindi po tayo mangamba at magtaka at matakot sa ating mga gagawin. Tuunan natin ng pansin dahil ang dila ay napaka-importanteng bagay sa ating katawan na kung saan ito yung nagbibigkas sa salita ng Panginoon at gamitin nawa natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Sa pamamagitan ng dila ay ating inaaliw at pinagpapala, pinapakalma ang bugbog, sugatang kaluluwa. Sa pamamagitan ng dila ay maipabatid natin ang mga kababalaghan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan din ng dila ay makapagsalita tayo ng mga masasamang bagay na nagsasalita ng mga salitang makapanakit na parang ulupong. So, maging aware po tayo sa paggamit nitong dila natin. Pwede natin itong gamitin sa mga bagay na mabuti at katotohanan. Ngunit nakakatakot po kung ginagamit ng mga tao ang kanilang mga dila sa mga bagay na hindi kaan-nais-nais, sa mga salitang hindi magandang ibigkas. Kasi nga kapag wala tayo o hindi natin kaya o hindi natin ipanalangin sa Panginoon, hindi natin makakayang kontrolin ang ating mga bibig, ang ating mga sinasabi. Kaya ipanalangin po natin, mas isipin natin yung mga bagay na makalangit upang ito'y magmold sa ating buhay at ito'y maibigkas natin sa ating mga bibig at ito'y tumanim sa ating mga puso at maging baon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang dila ay isang maliit na miyembro, ngunit ang mga salitang binitawan nito ay may malaking kapangyarihan. Ipinahayag ng Panginoon ang dila ay hindi mapaamo ng tao. Itinakda nito ang bansa laban sa bansa at nagdulot ng digmaan at pagdanak ng dugo. So, kaya nga mga kapatid, sa ating pagsasalita atin talaga ipanalangin, ating isipin na nagbibigay pa na ito ng karangalan sa ating Panginoon dahil itong dila natin, hindi natin to kayang i-control. Ano yung nagki-create sa ating isip, yun yung ating binibigkas sa ating mga bibig. Kaya nawa ay mapabanal tayo ng mga salita ng Panginoon sa mga bagay na ito upang magawa nga natin ang kanyang gustong paggagawa natin sa atin. At intindihin natin itong mga bagay na ito, pinabigyan tayo ng paalala ng Panginoon upang maging aware po tayo sa ating pipiliin at sa ating mga sasabihin. Ang mga salita ay nagpasiklab ng apoy na mahirap patayin. Nagdulot din sila ng kagalakan at kasiyahan sa maraming puso. At kapag binibigkas ang mga salita dahil sinabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila ang aking mga salita. Madalas itong nagdudulot ng kalungkutan sa pagsisisi. So, kung gagamitin lamang talaga natin ang ating mga bibig sa pagsasalita na naaayon sa kalooban ng Panginoon, talagang magagawa natin ito. Dahil nangangako siya, tutulungan niya ang bawat nating kahinaan
Dahil itong dila natin ay napakadelikado kung ito'y napapabayaan. Kaya nga ingatan natin na ito'y maliging malinis. Ingatan natin na ito'y mapabanal upang ang ating mga buhay ay maging kaswato sa buhay ng ating Panginoon. Dahil sa ating pagbigkas, marami tayong mga taong pinagpapala, at sa ating ding pagbigkas ay marami din tayong mga taong nasusumpa. Kaya maging mapagtiis po tayo, piliin natin ang ating mga sasabihin upang maparangalan natin ang ating Panginoon. Tungkol sa di pinabanal na dila, isinulat ni Apostol Santiago, ang dila ay apoy, isang sanglibutan ng kasamaan. Gayon din ang dila sa gitna ng ating mga sangkap, na nagpaparumi sa buong katawan at nagniningas sa takbo ng kalikasan. Apoy ng impyerno, inilalagay ni Satanas sa isipan ang mga kaisipang hindi dapat bigkasin ng Kristiyano. So bilang Kristiyano mga kapatid, maging aware po tayo kasi nandiyan ang kaaway, nagsusumikap siyang kung hindi tayo maging mapagbantay sa ating mga sasabihin, gagamitin ng kaaway ito. Nakakatakot po mga kapatid kung atin itong napapabayaan, at ito'y napaka-delikado dahil sinasabi dito nakakalungkot isipin na yung mga dila natin, ang ating mga salita ay napakatalas, na yung mga hindi dapat bigkasin, ipanalangin natin na hindi nga talaga natin mabigkas, dahil ang Panginoon tutulungan niya tayo. Kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig, kontrolado po niya iyan, kung willing din tayong magpakontrol sa kanyang espiritu. Ang mapang-uyam na sagot, ang mapait, madamdaming pananalita, ang malupit, kahina-hinalang paratang ay mula sa kanya. Gaano karaming mga salita ang binibigkas naman nakakasama lamang sa mga pagbibigkas nito at sa mga nakikinig. Ang mga mahihirap na salita ay pumipintig sa puso, na gumising sa buhay ng pinakamasama nitong mga hilig. So tandaan natin, itong dila natin ay napakadelikado kapag napapabayaan, na nakakapanakit ng damdamin itong mga salita natin. Naghahalo ito ng kasamaan. Kaya nga lumuhod po tayo sa Panginoon, isumamo po sa Kanya na gamitin niya ang ating mga bibig sa mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. At anuman ang mga bagay na ito, kung ating pinag-aaralan ang salita ng Panginoon araw-araw, ito yung lagi nating iniisip at ito'y lumalabas sa ating mga bibig. Nawa ang ating mga puso ay mapabanal sa Kanyang mga salita, dahil ang buhay natin dito sa mundo ay dumadaan lamang tayo, pero meron tayong patutunguhan, at yung pagpili natin sa araw na ito o anuman yung mga sinasalita natin, hahatulan po tayo ng Panginoon kung pinapabayaan natin ito. Kaya kung saan man tayo ngayon o anumang posisyon natin sa mundo, kinakailangan na gamitin natin ang ating dila, gamitin natin ang lahat ng talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang maluwalhati siya. Dahil sa pamamagitan din ng dila, ang mga hilig ng laman ay talagang lumalabas. Ang mga gumagawa ng masama sa pamamagitan ng kanilang mga dila, na naghahasik ng alitan sa pamamagitan ng makasarili, paninibugho ng mga salitang mapanlamang, nagdadalamhati sa banal na espiritu, sapagkat sila ay nagtatrabaho laban sa kalooban ng Diyos. So dito mapapansin natin na anuman ang lumalabas sa ating bibig ay kinakailangan mag-ingat tayo. Dahil kapag nagsasalita tayo ng hindi maganda, ay pinapalungkot po natin ang banal na espiritu, at tayo ay gumagawa sa trabaho na nakakapalungkot sa Diyos, at ito'y hindi niya kalooban. Ang mga masasamang salita ay dapat iwasan na natin. Bilang Kristiyano at alam natin ang katotohanan, tuunan natin ang pansin na hiwalayan natin ang kadumihan at sumanib po tayo sa katotohanan upang tayo po ay mapabanal ng banal na espiritu. Dahil ang dila din mga kapatid, doon din nagki-create yung selos natin, yung galit natin. At tandaan natin kapag ito'y nararamdaman na natin at nagawa na nating habit, yung karakter ng hatred, jealousy, masamang mga karakter, ito po'y nakakapighati o nakakapalungkot sa banal na espiritu. Nawa iwasan po natin ito upang maging isa po tayong tunay na Kristiyano. So sinasabi pa dyan na isang kapangyarihan para sa kabutihan. Nakikita ng apostol ang hilig na abusuhin ang kaloob ng pananalita, ay nagbibigay ng tagubilin hinggil sa paggamit nito. Huwag hayaang may masamang pakikipag-usap na lumabas sa iyong bibig, sabi niya, kundi ang mabuti na sa paggamit ng kaikatitibay
Ang salitang kurap dito ay nangangahulugang anumang salita na magdudulot ng impresyon na pumipinsala sa mga banal na prinsipyo at walang dungis na relihiyon. Anumang pakikipagtalastasan na hihigit sa pananaw ni Kristo ay mapapawi sa isipan ng tunay na pakikiramay at pagmamahal. Napakaganda po mga kapatid kung ang ating mga dila ay napabanal sa kanyang mga salita. Isipin natin ano yung dapat nating sasabihin. Ito ba nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Isipin natin na yung dila natin ay magagamit natin hihigit sa ating pananaw kay Kristo na magpapawi ng ating mga kalungkutan. At kapag inintroduce na natin ang ating mga buhay sa Kanya, magiging successful po ang gawain ng Panginoon sa atin. Sinasabi pa dyan na kabilang dito ang maruming mga pagpahiwatig na maliban kung agad na nilalabanan ay humahantong sa malaking kasalanan. Sa bawat isa ay iniatang ang tungkulin sa hadlangan ang daan laban sa mga tiwaling komunikasyon. So, mag-ingat po tayo sa ating mga kausap, sa mga taong ating mga kinakausap, kung ito ba yung nagiging pagpapala sa iba, sa mga tao. Kaya maging aware po tayo, panalangin natin sa Panginoon na itong ating mga dila ay mapabanal. At higit sa lahat, ding ginawa ng Panginoon ang ating panalangin na ingatan niya ang ating mga bibig. Ingatan niya ang ating buong pagkatao para kung ito'y mapapabanal ng kanyang mga salita, ay magagamit niya ito sa kanyang gawain. Dahil napakaganda po kapag tayo po ay nagko-cooperate po sa gawain ng Panginoon sa atin. Magiging successful nga po talaga ang kanyang gawain. Bantayan mabuti ang talento sa pagsasalita sapagkat ito ay isang kapangyarihan para sa kasamaan, gayon din sa kabutihan. Hindi ka maaaring maging masyadong maingat sa iyong sasabihin dahil ang mga salitang binibitawan mo ay nagpapakita kung anong kapangyarihan ang kumukontrol sa puso. So maging aware po tayo. Sino ang Diyos nating pinaglilingkuran? Ano ang nasa ating mga puso? Ito yung binibigkas sa ating mga bibig. Kaya nga mas maganda na lang talaga kung hindi mahalaga yung mga sasabihin natin, mas maghalaga na tumahimik na lang po tayo at ipanalangin natin. Mag-silent prayer po tayo upang hindi po tayo maka-offend sa iba. Hindi tayo makasalita ng hindi maganda. At kasi nga kapag hindi natin nababantayan ang ating mga sinasabi, at hindi natin nakokontrol ang ating puso na ito'y lumalabas sa ating mga bibig dahil the desire of our hearts, the mouth speaketh, mga kapatid. Magiging habit po natin ito at baka ito pa'y ating ikakabagsak. Kaya mag-ingat po tayo sa talento na pinagkaloob ng Panginoon sa atin na magsalita. Kinakailangan na magsalita tayo na may pag-ibig at pananampalataya. Kung si Kristo ang namumuno o mamumuno doon, ang iyong mga salita ay maghahayag ng kagandahan, kadalisayan at halimuyak ng isang karakter na hinubog at binago ng kanyang kalooban. Ngunit kung ikaw ay nasa ilalim ng patnubay ng kaaway ng lahat ng kabutihan, ang iyong mga salita ay aalingaw-ngaw sa kanyang damdamin. So mga kapatid, magpili po tayo o ano yung mga salita na binibigkas sa ating mga bibig. Nawa ay tuunan natin ng pansin na mas sikapin natin na maging katulad ng ating Panginoon kung papaano niya sinasabi ang katotohanan. Dahil kapag yung salita natin, ito ba'y nagbibigay pagpapala sa mga tao? Ito din ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Ang mga salita din ba natin kapag ginamit natin ito sa kabutihan, gagamitin din po ba natin sa kasamaan? Mga kapatid, we cannot serve two masters. At sino ang Diyos nating pinaglilingkuran? Yun yung lagi nasa ating mga isip at yun yung laging nagbibigkas sa ating mga bibig. Kahit na may sinful nature tayo at likas na natin na gustong magsalita ng mga hindi magaganda. Kaya nga binigyan tayo ng willpower ng Panginoon. Mas piliin pa yung ano yung mas magandang sabihin. Yun yung sasabihin natin. Ang malaking pananagutan na nakatali sa paggamit ng kaloob ng pananalita ay malinaw na ipinaalam ng salita ng Diyos. Sa iyong mga salita ay aariing ganap ka at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Pahayag ni Kristo at ang salmista ay nagtanong, Panginoon, sino ang tatahan sa iyong tabernakulo? Sino ang tatahan sa iyong banal na burol? Siya na lumalakad ng matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siya na hindi naninira ng kanyang dila ni gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa.
at hindi kumukuha ng kadustaan laban sa kanyang kapwa. So, nawa ang ating mga sinasabi, napakaganda po itong pag-aralan. Magbigay ito ng pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha. Dahil mapalad ang mga taong nagsusumikap talaga na magsalita ng ano yung katotohanan, ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil hindi lang ang Panginoon yung napaparangalan mo, kundi yung mga taong nakakapakinig nito, mas pagpapalain pa sila. Kaya salain natin, itanong natin sa Panginoon sa kanyang salita kung ano yung katotohanan, yun yung ating sasabihin. Gamitin na po natin ang talento natin ngayon habang may panahon pa sa kanyang gawain para hindi po tayo maging pabaya, hindi po tayo magsisisi sa mga huling araw dahil ang ating mga salita ay napakalaking halaga lalo na sa kanyang gawain. Sa kanyang mga mata ay hinahamak ang hamak na tao, ngunit kanyang pinararangalan ang nangatatakot sa Panginoon. Sa lapi, sa patubo o tumatanggap man ng gantimpala laban sa walang sala, siya na gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi matitinag kailanman. Napakaganda mga kapatid, na maingat po tayo sa lahat ng ating gagawin, sasabihin kung ano ang ating nasa ating mga puso. Dahil kapag naging aware po tayo at naging maingat tayo dito, hindi po tayo maluloko, hindi niya po tayo pababayaan na mapahamak kung pinipili nating mapabanal ang ating buhay. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon at pagpapala upang magamit natin sa kanyang gawain. Kapag ninanasa mo ng magbago at gustong-gusto mo na talagang magbago, hindi niya ipagkakait yan sa iyo. Dahil gusto mo, magagawa natin sa tulong ng Panginoon ang lahat ng ating mga salita at sa lahat ng ating mga sasabihin at anuman ang ating iniisip at imahinasyon, ito'y magbibigay ng pagpapala sa mga tao at pagpupuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabi pa dito, ingatan mo ang iyong dila sa kasamaan at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng daya. Sa Salmo 34:13, ang mabangis na hayop sa kagubatan ay maaaring mapaamo, ngunit ang dila ay hindi mapaamo ng sinuman. Santiago 3:8. Sa pamamagitan lamang ni Kristo makakamit natin ang tagumpay na sa pagnanais na magsalita ng padalos-dalos, di Kristong mga salita. Kapag sa kanyang lakas ay tumanggi tayong magbigay ng bigkas sa mga mungkahi ni Satanas, ang halaman ng kapaitan sa ating mga puso ay nalalanta at namamatay. Ang banal na espiritu ay maaaring gawin ang dila na isang lasa ng buhay tungo sa buhay. Napakaganda mga kapatid, na gamitin natin ang ating mga salita upang maparangalan ang ating Panginoon, na kahit anuman ang mga tukso ng kaaway, magsalita man tayo na noon na hindi maganda, ipanalangin po natin sa Panginoon na mabago ang ating mga iniisip upang ano yung mas katotohanan, ano yung totoo at kabutihan, yun po ang ating sasabihin, na magbibigay din pong pagpapala sa mga taong ating nasasalamuha. Tandaan natin, hindi natin kayang kontrolin ang ating mga dila, kahit ang ating pag-iisip. Dahil minsan tayo ay nakadefense sa ating nararamdaman, ngunit walang imposible dahil si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa para mabago ang ating puso at mapabanal ang ating mga dila. At magagawa din niya na ang ating mga dila ay isang lasa ng buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, nawa ay nagbigay sa atin ng encourage na magsalita ng pagpapala, magsalita na naayon sa banal na kalooban ng Panginoon. Ipanalangin natin ano yung sasabihin natin, at kung hindi naman maganda o yung mga salitang hindi naman importante na bigkasin, wag na lang po nating sasalitain. Ipanalangin na lang po talaga natin ano yung ating sasabihin, dahil disenyo talaga ng Panginoon ang ating mga dila, ang ating mga pagsasalita, ang ating conversation mga kapatid, upang maparangalan ang kanyang banal na pangalan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan nyo po ang part 2 ng Kabanata 2 na ito sa The Voice, Speech and Song, dito lang sa ating programa. And God bless po sa ating lahat. Was when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love